Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, lalong-lalo na sa inyo, Karine at Sir Froy. Isa ako sa mga masugid na tagapakinig ninyo. May sariling kwento rin akong gustong ibahagi sa inyo. Natiyak kong katatakutan at kagigiliwan ng inyong mga taga-subaybay. Panahon na rin siguro para buksan ko sa maraming tao ang kwento kong ito. Ang pangalan ko ay Lito. Hindi ko na lang sasabihin kung anong apelyido ko. Bilang proteksyon na rin sa akin. Loloy ang tawag ng karamihan sa akin. Kilala akong batikang albularyo sa amin noon. Binata pa lang ako ay kaya ko ng manggamot. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari pa noong panahon ng tagsibol ng aking buhay. Madalas ako noon napagtawanan at makaririnig ng mga masasakit na salita sa paligid. Wala akong ibang magawa kundi ang hayaan at tanggapin na lang din ang realidad sa mundong puno ng mapanghusgang kapaligiran. Isa akong pilay kung kaya't maraming nagdadalawang isip na magpagamot sa akin. Sa tuwing malalaman nilang pilay pala ang albularyong pagdadalhan nila ng pasyente, ay hindi na nila ito itutuloy. Ay, sigurado ka pa talaga na mapapagaling mo ang karamdaman ko, iho. Marahil ay nagdadalawang isip din kayo sa kakayahan ko. Pero maniwala kayo. Kaya kitang pagalingin, Don Raimundo. Sige, kung ganun ay umpisahan mo na. Magbabayad ako kahit magkano. Wala po akong hinihinging kabayaran, Don Raimundo. Misyon naming mga albularyo ang manggamot ng mga pasyenteng may sakit na hindi kaya ng mga doktor. Si Don Raimundo ay dating amo ng ama ko. Isa siya sa pinakamayamang tao sa aming lugar. Malalawak ang mga lupain niya at may mga asyenda rin ito sa iba't ibang parte ng lugar namin. Mabait ang matanda sa mga tao at matulungin. Galing din kasi siya sa hirap noong bata pa lamang siya. Pero ang sabi-sabi sa paligid at ang mga matatanda ay biglang yumaman daw ito. Ayon sa iba ay ibinenta raw nito ang kapirasong lupain nila at ipinuhunan ito sa negosyo. At yun daw ang dahilan kung bakit siya yumaman. Pero ayon naman sa iilan, may alagang sigbin daw ang matanda. Sigbin daw ang nagbibigay swerte sa kanya upang lumago ang kanyang negosyo. Hindi malabong mangyari yun dahil pinaniniwalaan ng nakakarami na ang sigbin ay swerte talaga sa isang taong mag-aalaga sa kanya. Pasensya ka na, Loloy, kung pinagdudahan ko ang kakayahan mo. Isa kang ang dakilang albularyo. Maraming salamat sa iyo. Yan ang tanging sinabi sa akin ni Don Raimundo nang matapos ko siyang gamutin. Nalaman kong gawa ito ng isang mambabarang. Marahil ang mga taong inggit sa kanya ay pinabarang siya o hindi kaya'y mga taong katunggali niya sa negosyo. Pinatahimik ko na ang mambabarang na yon upang wala nang mabiktima. Ang taong nagpabarang naman ay pinaliparan ko na ng ritual upang balaan. Napakabuti ni Don Raimundo dahil ayaw niyang parusahan ang taong gumawa nun sa kanya. Paano po, Don Raimundo? Mauna na po ako. May isang pasyente po akong dapat puntahan sa kabilang bayan. Sige, iho. Maraming salamat ulit. Kung may problema at may kailangan ka, huwag kang mahiyang lumapit sa akin, ha? Maraming salamat din po, Don Raimundo. Alis na po ako. Paika-ika akong lumabas sa mansyon ni Don Raimundo. Bit-bit ko sa kaliwang kamay ko ang bayong na sisidlan ko na mga gamit ko sa panggagamot. Kahoy na tungkod ko naman, nagawa sa punong aratilis ang saka ng kamay ko. Tinungo ko ang kabayo kong si Julio. Mayroon itong maliit na kalesang hinihila. Sakto lang ang laki nun para magkasya ako. Tara na, Julio! Mabilis namang tumakbo ang kabayo at saka binagtas ang daan papuntang kabilang bayan.
Nasa parting kalsada na ako kung saan maraming puno ang nasa gilid. Nang may maramdaman akong kakaiba, parang may sumusunod sa aking masamang nilalang, hinayaan ko na lang siya at nagpatuloy. Sige lang, magtago ka sa kakahuyan. Pag lumapit ka sa akin, patay kang bata ka. Kinuha ko ang buntot ng pagi sa lagayan ko at saka inihanda. Naramdaman ko kasi ang presensya nito. Isa itong mabangis na aswang na babae. Kaya sa oras na lumapit siya sa akin, tapos ang kanyang buhay. Mahaba-haba rin itong kalsadang walang kabahayan. Palibhasa ay pupunta ito sa kabundukan. Ilang minuto pa ay hindi na nga niya napigil pa ang sarili na atakihin ako. Muntik pang tumambling ang kabayo ko dahil sa gulat. Mabilis siyang kumaripas ng takbo at saka tumabi sa akin. Ang sabi niya, wag na raw akong tumuloy sa pupuntahan ko. Bumalik na lang daw ako. Aba, tinuruan pa ako. Ikaw ang bumalik sa pinanggalingan mo. Hetong sa'yo! Malakas ko siyang hinataw ng buntot ng pagi. Tinamaan siya sa katawan at agad na lumayo sa akin. Naiwan siyang umuusok ang tama ng buntot pagi sa kanyang katawan. Alam ko na sa mga oras na yon ay ininda niya ang natamo niyang tama mula sa akin. Mabilis ko pa ring pinapatakbo si Julio. Maya-maya pa'y muling humabol sa amin ang aswang. Aba, hindi pa talaga ito nadadala ah. Bilisan mo pa, Julio! Ha! Dahil sa sobrang liksi nito, ay nagawa niya muli kaming mahabol. Tumalon siya at sumabit sa kalesa ko at saka iniluwa ang kanyang pangil na akmang kahagatin ako. Agad kong dinampot ang baston ko at saka ko siya hinataw. May kalakip na ritual ang baston ko na nagpapabigat sa mga masamang nilalang. Pag tinamaan ka noon, ay animoy tinamaan ka ng 100 kilong maso. Tumilapon ito sa kalsada at hindi na muling sumunod pa. Pakiramdam ko ay napuruhan ko talaga siya, Karine. Oh, ano ka ngayon? Natatawa na lang ako habang pinapatakbo ko ng mabilis si Julio. Ilang minuto pa ang nakalipas ay nakarating din naman ako sa bahay ng aking pasyente. Nang bumaba ako sa kalesa ay nagulat ang lahat na isa pala akong pilay. Doon nagumpisa ang bulong-bulungan sa paligid ko. Nginitian ko lang sila at nagpatuloy sa paglalakad kung saan ang bahay ng pasyente ko. Maganda naman ang salubong ng pamilya sa akin. Alam kong may pagdududa sila sa aking kakayahan, pero hindi nila yung pinapahalata bilang respeto na rin sa akin. Nang makita ko ang umbok ng tiyan ng babae, alam kong kaagad na aswang ang problema nila. Umupo na muna ako sa kawayang upuan nila. Pinakape muna nila ako at saka nag-usap ng saglit. Doon lang din nila sinabi yung mga pangalan nila. Andres at si Fairly, 10 taon nang mag-asawa. Agad na sumagot si Andres na sila lang daw mag-asawa. Unang anak daw nila ang ipinagbubuntis ni Fairly kung magkataon. Pero mukhang nanganganib pang mawala dahil sa mga umaaligid na mga aswang. Kaya nagpasya na silang tumawag ng albularyo at ako yung natsyempohan nila. Mrs., may nararamdaman ka bang kakaiba sa katawan mo? Sa tiyan mo? Ang sagot niya ay wala naman daw. Pero pagsapit ng gabi at patulog na sila, pinagpapawisan daw siya kahit malamig naman ang panahon at doon na sumasakit yung tiyan niya. May mga tunog daw silang naririnig na umiikot sa paligid ng kanilang bahay. Tapos parang may kung sinong nilalang na gustong pumasok sa bahay nila. Isang aswang nga yung pabalik-balik sa bahay ninyo. Alam naman niyo siguro kung ano yung pakay nila. Kanina habang papunta ako sa lugar ninyo, may naengkwentro akong isang aswang. Hindi ko alam kung konektado siya sa kaso ninyo pero isa lang ang sigurado ako. Hindi sila titigil hanggat hindi niya nakukuha yung sanggol sa sinapupunan ng asawa mo. Nang hapon na yon, nagbigay na lang ako ng mga pangontra sa aswang sa kanila. Naglagay na rin ako ng mga orasyon sa paligid ng bahay nila.
upang kahit paano ay maiwasan ang paglapit ng mga masasamang nilalang o elemento sa kanila. Ang sabi ko sa kanila, ipatawag na lang nila muli ako sa oras na binalikan sila ng aswang. Gabi na nang makaalis ako sa kanilang lugar. 3 manok naman ang dala kong naibigay sa akin ng mag-asawa. Masarap ito sa tinola, lalong-lalo na kung masarap ang pagkakatimpla. Dahil malalim na rin naman ang gabi, ay nagpasya akong tumigil sa daan upang magpahinga. Pagod na rin naman kasi si Julio. Tinanggal ko ang kalesa sa kanyang katawan. Humiga siya sa damuhan at nag-umpisang matulog. Kawawang kabayo. Pagod na pagod ah. Sige Julio, matulog ka na mabuti ah. Sinindihan ko ang lampara kong dala at saka kinuha ang isang manok na nakasako. Sinunod ko naman ang galon na may lamang tubig. Nakahanda na rin ang kalderong paglulutuan ko. Nagpalingalinga lang ako saglit at isang puno ng malunggay ang nakita ko sa hindi kalayuan. Pagkarating ko doon, ay agad ko namang nakita ang puno ng papaya na maraming bunga. Sa paanan nito ay may nakatanim na tanglad. Ayos to! Talagang tinola! Tuloy na tuloy! Habang nagluluto ako, ay nakatanaw ako sa dulo ng kalsada. Para kasing may tao doon na nakatingin sa akin. Kaya kinuha ko ang baston ko at saka nagpagitna sa kalsada. Saka mariin na tinignan ang madilim na bahagi ng kalsada. Malakas talaga ang kutob ko na may nagmamasid sa akin sa paligid. Pambihira naman oh. Kung sino ka mang nilalang na manggugulo sa hapunan ko, pwede bang bumalik ka na lang bukas? Hayaan niyo muna ako kumain. Nagugutom na nga yung pilay eh. Ano pa naman kayo? Likas na sa aming mga albularyo ang nakabuntot na panganib. Kami ang pinakamarami at delikadong kalaban, Karine. Wala silang pinipiling oras para umatake. Kumakain ka man, natutulog, nakahanda o hindi, o kahit tumatay ka pa. Sa dami ko na ring pinatay ng mga aswang at mangkukulam, ay hindi ko na mabilang sa daliri ko. Kaya hindi na rin ako magtataka kung iba sa mga kamag-anak nila ay gumanti sa akin. Kung sino ka man, umalis ka muna at nagluluto pa ako eh. Saka na tayo magharap kung tapos na ako magluto. Sa kasisigaw ko nga, ay biglang nagsayawan ang mga sanga ng puno na animoy may yumuyugyug dito. Pero imbis na palayo ay palapit ito sa aking kinaroroonan. Wala na akong nagawa kundi ihanda ang sarili ko. Ilang sandali pa ay may tumalon mula sa itaas ng puno papunta sa akin. Mabilis kong isinalubong sa kanya ang hawak kong baston. Agad na tinamaan ito sa tiyan na ikinatumba niya. Pastila na eh! Yung tinulang manok ko! Sandali! Lalagay ko muna yung papaya! Diyan ka na muna! Mabilis na tumayo ang aswang sa likuran ko at buli niya akong sinugod. Paika-ika naman akong tumakbo papunta sa niluluto ko at nang maramdaman kong malapit na sa akin ang aswang ay mabilis ko itong nilingon at malakas na hinataw. Napaungos ito dahil sa tamang natamo mula sa aking baston. Huwag mong maliitin ang albularyong pilay na ito! Marahan siyang tumayo, kaya hinintay ko siyang sumugod muli. Pero imbis na sigurin niya ako ay umatras siya, kaya doon ko na tinapos ang kanyang buhay. Nangaakma itong tatalon paalis ay sinibat ko siya ng baston ko. Malakas at buong puwersa ko yung ginawa. Sa tulong na rin ng puwersa ng orasyon ko ay bumaon ang tansong tungkod ko sa kanyang dibdib. Pumalahaw ito habang nagwawala hanggang sa bumagsak sa lupa. Hindi na gumalaw at tuluyang nawalan ng hininga. Pambihirang aswang to ah. Inistorbo yung pagluluto ko para mamatay. Mabilis kong binunot ang baston ko sa dibdib ng aswang at saka nagmadaling bumalik sa aking niluluto. Sakto naman na kumukulo na ito, kaya nilagyan ko na ng mga pampalasa. Matapos itong maluto, ay kinuha ko ang natirang kanin ko sa kaldero at pumesto ng upo at saka kumain. Habang kumakain ako, ay may naramdaman na naman akong kakaiba sa paligid.
kumaluskos na naman ang damuhan sa unahan ko. Ay nako, sino na naman yan? Pakainin niyo kaya muna ako. Sumandok ako ng isang hiwang manok at saka iniligay ito sa aking kanin at saka ko naman ito sinubo. Ilang sandali pa habang nilalasap ko ang pagkain ng tinolang manok, isang tunog ng hayop naman ang narinig ko sa talahiban. Maya-maya pa'y lumabas ito at saka tumigil sa harap ko. Doon ko napagtanto na isa pala itong sigbin. Ah, sigbin ka ba? Oh, sigbin nga ito ah. Mukhang kambing na aso. Mahaba ang buntot at paatras kung tumakbo. Ano kailangan mo, kaibigan? Isa ka bang malas o swerte? Pero ang sabi nila, may dala ka raw swerte. Sandali, gusto mo ba itong tinolang manok? Marahan siyang lumapit sa akin at saka inamoy ang manok na inaabot ko sa kanya. Nang magustuhan niya ang amoy nito, ay agad niya itong kinain. Tuwang-tuwa pa ito habang patalon-talon. Ganito talaga ang mga sigbin, Karine. May dala itong swerte at kaya ka nitong payamanin. Pero wag mo lang silang gutumin dahil maghahanap talaga sila ng bagong amo. Kadalasan ang mga sigbin ay alaga ng mga aswang. Pero masasama ang mga yon. Dahil kung anong kinakain ng amo nila ay ganoon din ang kinakain nila. At ang sigbin namang ito ay alaga ng mga engkanto. Ito ang may dalang swerte. Sige, kumain ka lang na kumain, kaibigan. Nang mabusog ito at maubos ang aking ulam, ay tumakbo na ito paatras papasok sa gubat. Ako naman ay naiwang nakatulala dahil inuubos ng hayop na yon yung tinolang manok ko. Pambihirang sigbin yun ah. Matapos niya maubos yung ulam ko, nilayasan ako. Ay, makatulog na nga lang. Kinaumagahan ay muli akong lumakbay. Napadaan ako sa isang baryo at doon ko nakilala si Gwen. Isang dalaga na masasabi kong maganda. Nagpapastol ito ng mga kambing. Masigla ito habang nagpapakain ng mga alaga. Pero sa kabila ng masayahing mukha niya ay may malungkot pala itong nakaraan. Sa isang kubong maliit kung saan sila nakatirang mag-anak, kasama niya ang ama nitong si Hector at ang dalawa pa nitong mga nakababatang kapatid. Nag-iisang itinataguyod sila ng kanilang ama. Namatay na kasi ang ina nila sa isang karumal-dumal na pangyayari. Bata pa lang si Gwen nang pasukin sila ng aswang sa kanilang kubo. Nang mga panahong yun, ay wala na ang ama nito sa bahay nila. Silang apat lang ng nanay nito at mga kapatid niya. Hating gabi silang pinasok ng mabagsik na malaking kulay itim na aso. Himalang nakaligtas silang magkakapatid, pero nasawi naman ang kanilang nanay. Kaya sinisisi ng ama nila ang kanyang sarili, dahil kung nandun lamang siya nang mangyari yon, marahil ay hindi mamamatay ang kanyang asawa. Pero sa kabila ng lahat na masakit na nangyari sa buhay nila, sinisikap pa rin nilang makabangong muli. Hanggang sa mga panahong yun, hindi pa rin napapatawad ng ama nila ang sarili nito sa mga nangyari sa kanilang ina. Mahal na mahal niya kasi ito at gusto niyang makaganti pero hindi niya alam kung paano. Huwag kang mag-alala, Mang Hector. Lahat ng makasalubong kong aswang, papatayin ko para sa iyo. Kahit sa ganoong paraan, ay mapagaan ko man lang ang kanyang pakiramdam. Nanatili muna ako sa kanila at nakipagkwentuhan. Gusto ko pang malaman ang ibang kwento tungkol sa mga aswang sa kanilang lugar. Bilang namumuksa ng mga masamang nilalang at mga elemento, ay kailangan kong pagtuunan ito ng pansin. Matagal na raw na pinipirwisyo ang lugar nila ng mga aswang. Bumuo na rin daw sila ng pangkat upang mapuksa ang mga ito. Ngunit wala silang nagawa para pigilan ang mga ito. Masyadong malakas at mabagsik daw ang mga aswang. Kaya sa tuwing maengkwentro sila, ay malubha silang nasusugatan. Pabayaan ninyo, Mang Hector. Balang araw, makakaganti rin kayo sa mga aswang. Pangako ko yan. Sa tuwing kabilugan daw ng buwan, madalas umaatake ang mga aswang sa kanilang lugar. Malalakas at hindi mapigilan ang kanilang pakay. Kung hindi sila nakakabiktima ng tao,
ay mga alagang hayop naman ang pinupuntirya nila. Hindi lamang sa kanilang baryo naghahasik ng lagim ang mga ito, kundi pati sa iba pang mga baryo na alam nilang malayo sa kabihasnan. May ilang albularyo ring sumubok na itaboy sila, ngunit bigo ang mga ito. 2 araw na akong nanunuluyan sa bahay ni Mang Hector, pero hindi pa rin nagpapakita ang mga aswang. Pinagtawanan ako ng mga taga roon dahil wag na raw akong mag-aksaya ng panahon. Dahil tiyak naman sila na matatalo lang ako sa mga aswang. Ano raw ba ang laban ko sa mga yon? Isang hamak na pipitsuging albularyong pilay lang ako. Hindi ko na sila pinansin pa. Ang mahalaga ay may mga naniniwala pa rin sa aking kakayahan. Yun ay si Mang Hector at ang kanyang mga anak. 1 linggo na pananatili ko sa lugar nila ay sa wakas ay may dumalaw ring mga aswang. Hindi naman bilog ang buwan noon pero may bisitang dumating. Hindi namin inaasahan ang bagay na yon. Hating gabi nang mabulabog ako sa ingay ng mga kambing at mga manok, bumangon ako sa kalesa ko at saka bumaba. Ilang diba lang ang layo ko sa bahay ng mga mag-ama. Tinignan ko ang kabayo kong si Julio. Hindi pa rin ito mapakali dahil alam niyang may mga aswang sa paligid. Mukhang ito na yung ilang araw nating hinihintay, Julio. Sandali, titignan ko. Tinungo ko ang lugar kung nasaan ang mga alagang hayop naroroon. Madilim ang paligid pero may kaunting liwanag namang nanggagaling sa buwan. Nang makarating ako sa kawayang bakod ng kulungan ng mga hayop ay sandali akong nagmasid. Nagsisiingayan ang mga hayop na animoy, may mga nakikita silang hindi ka nais-nais. Noong pumasok ako sa kulungan ay doon na sa akin bumungad ang 3 aswang na gutom na gutom. Nilalantakan nila ang mga kambing. Aba! Ang mga ito't naghahaponan dito sa kulungan! Hoy! Tigilan nyo yan! Mabilis silang napatingin sa akin at sabay-sabay na binitawan ang mga hawak na kambing. Bumalandra naman sa akin ang mga bibig nilang puno ng dugo. Agad silang pumangil sa akin. Mahigpit ko namang hinawakan ang buntot pagi. Nang sumugod sila ay malakas ko silang pinaghahataw. Akalain mo mga baboy na kinakatay ang tunog nila sa tuwing matatamaan ng buntot pagi. Malubhang nasusunog ang parte ng mga katawan nilang nasusugatan. Umuusok na animoy binuhusan ng kumukulong tubig. Umuungos hanggang sa mawalan ng hininga. Kayo ba yung mga aswang na mababangis na kinakatakutan ng mga tao rito? Akala ko mga asong naulol lang eh. Maya-maya pa'y bumukas ang pintuan ng bahay nila Mang Hector, kasunod noon ng paglabas nila. May hawak pa si Mang Hector na lampara at doon nila nakita ang 3 aswang na nakahandusay habang umuusok pa ang mga katawan. Halos hindi sila makapaniwala na nagawa kong patayin ang 3 aswang na yon. Mabilis na kumalat sa buong baryo ang nagawa ko. Ang dating humuhusga sa kakayahan ko'y humahanga na. Isang bayani nga kung ituring nila ako. Giliw na giliw ang mga bata sa tuwing makikita ko dahil para sa kanila ay isa akong superhero na sa radyo lang nila napapakinggan. Pero hindi nila akalain na nangyayari para talaga ito sa totoong buhay. Dumaan ang ilang araw, nagdesisyon na ako magpaalam sa mga tao sa baryo. Ang sabi ko mukhang hindi na naman babalik ang mga aswang, kaya maaari na akong umalis dahil marami pang mga tao ang nangangailangan ng aking tulong. Pero noong hapon na yon, habang tinutulungan ko si Gwen na namimitas na mga gulay sa tabi ng kalsada, bigla akong binangga ng isang lalaki na sa tansya ko ay edad 50 pataas na. Nalaglag tuloy ang mga gulay na hawak ko. Mabilis din naman siyang humingi ng pasensya at saka tinulungan niya akong magpulot ng mga gulay. Nang matapos ay saka ko na lang napansin ang mga mata niya. Mariin itong nakatitig sa akin habang inaabot sa akin ng mga gulay. At ang sabi niya, umalis na raw ako sa lugar na ito at kung hindi, titiyakin nilang bangkay na akong makakalabas. Nagulat ako sa kanyang mga sinabi. Saka ko na lang napansin ang langis kong kumukulo sa aking baywang
noong malayo na ang lalaki. Kuya, bakit? Ano pong problema? Gwen, kilala mo ba yung lalaking yon? Hindi po kuya eh. Akala ko nga po'y kilala ninyo. Kasi kausap nyo naman. Hindi ko siya kilala eh. Pero sigurado akong isang aswang yun. Pinauna ko nang lumakad si Gwen at saka nagmamadaling sumunod. Mukhang nagbabadya na naman ang pagsugod ng mga aswang. Hindi talaga sila papayag hanggat hindi sila nakakaganti sa pumatay sa mga kalahi nila. Sinabihan ko na rin si Mang Hector na maghanda sila dahil sa sinabi ng isa sa mga aswang sa akin. Hindi ko lang sigurado kung kailan sila susugod, pero sigurado ako na marami na silang babalik. Alam na kasi nilang may isang albularyo na nagtatanggol sa mga tao, kaya paghahandaan nila ang muling pagsugod. At nakapaghanda na rin ako, Karine. Pagsapit ng gabi ay agad silang nagparamdam sa amin. Hindi ko akalain na sa unang gabi ay susugod agad sila. Marahil ay nakapaghanda na sila upang tapusin ako. Bago kumagat ang dilim sa baryo ay may dumating na isang grupo sa bakuran ng bahay ni Mang Hector. Akala mo ay mga trabahador sa isang hasyenda ang kanilang postura. May mga kababaihan ngunit mas marami ang mga kalalakihan. Hindi sila bababa sa 15. Nakita ko rin doon ang lalaking nakabangga ko kanina. Mariin nila akong tinignan sa mukha na parabang galit na galit. Isang matandang lalaki ang lumapit sa kinaroroonan ko. Kaya hinawi ko papasok sa pinto sina Gwen at ang ama nito. Magandang gabi sa inyo. Ako pala si Carlos. Huwag ka na magpaligoy-ligoy pa. Alam namin ang pakay ninyo. Sandali bata. Pagsalitain mo muna ako. Alam kong alam mo ang lahing pinagbulan namin. Pero may isang bagay kaming hihilingin sa iyo, bata. Paano kung hindi ko kayo pagbibigyan sa hiling ninyo? Hindi mo gugustuhin na magiging kapalit. Hindi ko maaaring sundin ang hiling ninyo kung ito hindi makatarungan. Tatapatin na kita, bata. Pinuno ako ng maraming mga aswag na yan. Kumbaga ako ang inaasahan nilang mag-aayos sa kanilang mga problema. Bakit? Namumroblema na ba sila kung saan sila mangunguha ng biktima? Dahil ang baring ito ay may isang albularyo na hindi nila kaya? Tumpak, bata. Kaya maaari bang umalis ka na lang at iwan mo itong baryo? Total mga walang kwenta naman ng mga tao dito. Kapag ginawa ko yan, para ko na rin sinabing wala akong kwentang albularyo. Kaya kayo na ang umalis. Ikaw ang umalis. Gaya ng sinabi ko, hindi mo magugustuhan ang kapalit ng paghindi mo. Kahit mamatay ako ngayon dito, hindi ko tatalikuran ang baryong ito. Ngumiti siya sa akin at saka tumalikod. Bumalik siya sa kinaroroonan ng kanyang mga kasama. Pinapasok ko naman sina Mang Hector at ang mga anak nito sa kanilang bahay. Hindi na rin naman sila mapapasok doon ng mga aswang dahil sa ginawa kong ritual kanina sa palibot ng kanilang bahay. Sumigaw pa noon si Carlos na wala na raw silang magagawa kung sigurado na raw ako sa aking desisyon. Kung hindi raw ako aalis, sila na raw ang bahalang tumanggal ng sagabal sa mga plano nila. Basta raw binigyan na nila ako ng pagkakataong mabuhay at lumayo. Gawin ninyo ang lahat ng gusto ninyo, Carlos, at gagawin ko rin lahat ng gusto ko. Maya-maya pa'y nagbigay na ng hudyat si Carlos na sugurin ako. Mabilis namang nagpalit anyo ang mga ito sa pagkaaswang at sinugod ako. Para silang mga palakang malalaki na patalon-talon na naguunahan na makarating sa akin. Maigpit kong hinawakan ang buntot pagi at saka yung baston ko. Paika-ika ko silang sinalubong at saka pinagpapalo. Ang iba ay umuusok na lang sa tuwing matatamaan. Kahit mababagsik at maliliksi, ay nagawa ko pa rin silang patamaan. Bangon mga animal! Huwag ninyong ipakita sa akin na mga lampa kayo. Pilay lang yung kalaban ninyo! Ha! Sinasabi ko na nga ba eh. Ang pagkapilay ko na naman ang napansin ninyo. Pero itong pilay na ito ang uubos sa inyo! Marahan namang bumangon ang mga natumbang mga aswang. Pero ang iba ay hindi na
dahil sa mga natamong malubhang sugat mula sa akin. Nakita ko naman ang galit na mukha ni Carlos dahil sa mga nangyari sa kanyang mga alagad. Hindi niya akalain na may ibubuga pala ako sa labanan kahit ako ay isang pilay. Muling lumusob ang iilang natira sa akin, ngunit bumabalik lamang silang sugatan. Pero hindi pa rin sila tumitigil hanggat hindi nila ako nakikitang nakahandusay. Nanggigigil ang lahat ng aswang at sabay-sabay nila akong sinugod. Kaya doon ko na tinapos ang laban. Nasunog ang mga katawan nila dahil sa tama ng buntot pagi ko. Pesting pilay ito ah! Bakit hindi matumba-tumba? Iisang paa na nga lang, matibay pa! Dalawa pa rin naman ang paa ko, Carlos. Pero pilay lang isa. Sobra ka naman. Siya nga pala, yung buntot pagi na ginamit ko sa kanila, may katas lang naman ng bawang at luya. Nasa oras na tamaan ka, ay tiyak na masusunog ang balat mo. Sa akin kaya, gagana yan? Bakit hindi natin subukan nang malaman natin? Tumawa ito ng malakas, tapos seryoso niya akong tinignan sa aking mga mata. Batid ko na sa puntong yun ay sobrang galit na ito sa akin, lalo na't inubos ko ang kanyang mga alagad. Marahan siyang lumapit sa akin at noong ilang dipa na lang ang pagitan namin ay mabilis siyang nagpalit ng anyo sa isang mabangis na aswang. Hindi agad ako nakapaghanda dahil halos hindi ko nabasa ang gagawin niyang paggalaw. Bigla kasi siyang tumalon ng maliksi at umangat na akala mo ay isang tigre. Agad akong tinamaan ng kalmot sa dibdib at saka paika-ikang napaatras. Sa pagkakataon na yon ay ramdam ko ang lakas niyang taglay. Hindi siya katulad ng ibang nasasakupan niyang mga mahihina. Napahawak ako sa natamo kong sugat mula sa kanya. Kakaibang hapdi ang dulot nito sa akin kaya bahagyang nawala ang lakas ko. Tumutulo rin ng malapot na likido mula sa aking sugat. Kumusta, bata? Masakit ba? Mukhang mamamatay ka na! Tumahimik ka, aswang! Hanggat nakikita mo pa akong nakatayo sa harapan mo, hindi pa tapos ang laban natin! Matibay ka talaga, bata. Sa kabila ng kalagayan mo, nakukuha mo pa talagang magsalita. Binigyan tayo ng bibig para magsalita at para sabihin ang mga gusto natin sabihin. Tama ka nga naman. Kaso nga lang, hindi ka lang binigyan ng matinong paa para makalakad ng diretsyo. Hindi man ako binigyan ng matinong paa para makalakad ng maayos. Binigyan naman ako ng talino at lakas para puksain ang mga kagaya ninyo. Nakakatawa ka, bata. Hindi mo talaga alintana ang peligrong nagbabadya sa'yo. Hindi ako natatakot sa kamatayan dahil kung darating man ang oras ko na yon, ay tatanggapin ko ng lubos. Pero titiyakin ko muna sa'yo. Ihahatid muna kita kay Satanas. Pero sa kalagayan mong yan, mukhang hindi mo na yun magagawa, bata! Ngumisi ito sa akin at saka marahang lumapit. Inihanda ko ang hawak kong buntot pagi at saka baston. Noong makalapit na siya sa akin at alam kong maabot ko na siya, ay mabilis ko siyang hinataw ng buntot pagi. Pero nagulat akong sinalo niya yun ng kanyang palad. Kahit umuusok ang kamay niya dahil sa pagkahawak niya sa buntot pagi, hindi ko nakikita sa mukha niya na nasasaktan siya. Nagulat ka ba? Dahil hindi umubra sa akin yung buntot pagi mo. Hindi lang yan ang kaya kong gawin, bata. Dahil kaya kitang patayin kahit ngayon ora mismo. Gaya ng sinabi ko kanina, hindi ako natatakot sa kamatayan. Kung oras ko na, malugod ko itong tatanggapin. Kaya ano pang iniintay mo? Patayin mo na ako! Huwag kang masyadong magmadali. Eto lang at gagawin ko na! Hinila niya ng malakas ang buntot pagi na hawak niya. Kaya napasubsob ako sa kanya. Agad niyang hinawakan ang liig ko dahilan para masakal ako. Kahit nahihirapan na akong huminga, ay sinikap kong dukutin sa bulsa ko ang dinurog kong luya at bawang at buong puwersang isinampal yun sa kanyang mukha. Napasigaw siya sa hapdi. Sa puntong yun ay bahagya siyang hindi makakita. At pagkakataon ko na sana upang sugurin at tapusin, pero ang mga sugat ko sa dibdib ang siyang nagpapahirap sa akin. Kung lalabanan ko pa siya,
ay maaring ako pa yung malagay sa kapahamakan dahil sa malalim na sugat na natamo ko mula sa kanya. Kaya kahit nahirapan akong magsalita ay sumipol pa rin ako. Agad namang tumakbo papunta sa akin si Julio. Mabilis naman akong sumakay sa kalesa at saka humiga. Naiwan namang sumisigaw ang aswang sa nangyari sa kanyang mukha. Pero hindi magtatagal ay mawawala rin ang bisa nun. Kaya dapat bago mangyari yun ay nakalayo na ako sa lugar. Tinanaw ko pa ang kubo ng magpamilya habang papalayo ako. Nakita ko pa si Gwen at Mang Hector na malungkot na nakasilip sa bintana habang tinitignan ako. Batid ko sa kanilang mga mata ang matinding pag-alala sa akin. Ngunit sinigurado ko namang hindi makakapasok ang aswang sa kanilang kubo at yun ang mahalaga. Pangako, babalik ako at ililigtas ang baryo ninyo. Sa ngayon, kailangan ko munang gamutin itong mga sugat ko at paghandaan ang muling pagbabalik ko. Yun lamang ang nasabi ko sa aking sarili habang papalayo sa kanila. Mabuti na lang nakaligtas ako sa kamatayang yun. Siyang tunay nga ang kasabihan na kung oras mo ay oras mo na talaga, Karine. Napagtanto ko na siguro ay marami pa akong misyon kung kaya't hindi pa ipinagkulob sa akin ng kamatayan. Katulad na lang ng mga aswang na ililigpit ko pa. Dinala ako ni Julio sa isang madilim na kalsada. Nanginginig ang buong katawan ko dahil siguro sa malaking sugat ko. Idagdag mo pa ang maraming dugo na patuloy na nawawala sa akin. Sinikap kong gamutin ito pero hindi ko kaya. Nakikita ko rin ang pag-alala ni Julio sa akin. Maya-maya pa'y nagkusa siyang tanggalin ang tali sa kanyang katawan. Nakasabit lang naman yung Karine, kaya mabilis lang niya yun natanggal. Nang matapos niyang gawin yun, ay mabilis siyang tumakbo palayo sa akin. Hindi ko alam ang plano ni Julio, pero sigurado ako na para yun sa ikabubuti ko. Mga ilang minuto rin akong naghintay hanggang sa mahilo ako at tuluyang mawalan ng malay. At nang magising ako ay sa isang malaking kwarto na ako. Agad kong hinipo ang sugat ko sa dibdib. Napaaray naman ako sa sakit, kaya sigurado akong hindi ito isang panaginip. May mga aparato na ring nakalagay sa katawan ko. Marahang bumukas ang pintuan at pumasok ang isang matanda. Mabuti at gising ka na, iho. Nasa bahay kita at huwag ka nang mag-alala. Ikaw pala, Don Raimundo. Maraming salamat po. Huwag ka munang gumalaw. May mga doktor akong inutusan para gamutin ka. Kaya huwag ka munang galaw ng galaw. Paano kung nakarating dito, Don Raimundo? Wala kasi akong maalala eh. Matalino itong kabayo mo, iho. Gabing-gabi pumunta sa bahay. Mabuti at nakilala siya ng isang bantay dito. May dinadaing ang kabayo mo kaya mabilis na sinundan siya ng mga tao ko. At doon ka nila natagpo ang walang malay sa kalesa. Dagdag pa ni Don Raimundo. Maswerte raw ako dahil mayroon akong kabayong katulad ni Julio. At hindi rin daw makapaniwala ang doktor na tumingin sa akin. Sa lubha raw ng sugat ko at dami ng dugong nawala sa akin ay patuloy pa ring tumitibok ang aking puso. Lumalaban upang mabuhay. Kaya hindi raw sila nahirapan na gamutin ako. Maraming salamat po talaga, Don Raimundo. Hindi patang sabi ko'y tutulungan kita sa oras na nangangailangan ka. Tinulungan mo ako sa espiritual na gamutan, kaya tutulungan din kita sa pisikal na gamutan. Sa kasagsagan kami ng pag-uusap nang biglang bumukas ng kaunti ang pinto. Isang maliit na hayop ang pumasok at saka kumalong kay Don Raimundo. Sigbin yan ah. At yan yung sigbin na pinakain ko sa kalsada nung nanggaling ako rito, Don Raimundo. Tama. Siya si Oscar. Matagal ko na siyang alaga at siya rin ang nagpayaban sa akin. Pinasundan kita nung gabing umalis ka rito. At doon ko napatunayan na isa kang mabuting tao. Nabusog ang alagang sigbin ko sa tinola mo, Loloy. Mga ilang araw din akong nagpahinga at nagpagaling sa mansyon ni Don Raimundo. Hindi ko pa alam kung paano ako makakaganti sa ginawa sa akin ng aswang na Carlos na yon. Pero babalikan ko siya at papaslangin.
Sa ngayon, kailangan kong mag-ensayo. Wala akong laban sa kanya dahil pilay ako, pero hindi ko siya susukuan sa muling paghaharap namin. Kumusta ang pakiramdam mo, Laloy? Ikaw pala, Don Raimundo. Mabuti-buti na rin naman po. Sabihin mo lang kung ano pang may tutulong ko si Loloy. Hindi ako mag-aatubiling tulungan ka. Naku, sobra-sobra na itong tulong niyo sa akin, Don Raimundo. Sa nakikita ko sa iyo, may malalim kang iniisip. Alika, sumunod ka sa akin. Dinala ako ni Don Raimundo sa basement ng kanyang mansyon. Mayroon dong pasilyo na mahaba. May mga silid at kusina din doon na animoy isang condo unit. Isang kwarto naman ang pinasukan namin. At bumungad sa akin, Karine, ang sari-saring mga armas. Halos lahat ng uri ng armas ay nakita ko doon. Simula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaking. Ang sabi niya ay koleksyon niya raw ang mga yon at hindi raw siya magdadalawang isip na ipagamit ang mga yon sa akin. Pumili lang daw ako ng gagamitin ko at kahit ilan ay ipapagamit niya sa akin. Bakit niyo po ako tinutulungan ng ganito, Don Raimundo? Dahil mabuti kang tao. Bilib ako sa mga kagaya mo. Sa batang edad mo'y marami ka ng alam na gawin. Manggagamot ng mga sakit na hindi nakikita ng mga doktor. Hindi ka natatakot humarap sa mga aswang, maligno, at kahit kanino. Kahit sa kamatayan ay hindi ka takot. Ang totoo po niyan, Don Raimundo, lahat naman tayo may takot na nararamdaman. Yung sa akin lang po tinatago ko lang para hindi mahalatang takot din ako. Takot ako mawala si Julio sa akin, Don Raimundo. Takot ako mabigo sa mga pangako ko. Madalas sa tuwing manggagamot ako, natatakot ako na baka sumablay at matalo nila ako. Yun ang totoo, Don Raimundo. Sa aura at dedikasyon mo at kung tinitigan ka mabuti, mas astig ka pa sa astig sa'yo. Hindi hadlang ang kapansanan mo para makatulong ka sa iyong kapwa. Malapit ka sa Diyos, kaya siguro hindi mababanaag sa mukha mo ang tinatawag na takot. Dinampot niya ang baril na singhaba lamang ng 2 dangkal at saka ipinahawak yon sa akin. Ang sabi niya, armas daw yon ng mga sinaunang sundalo. Malakas at kayang bumasag ng bungo. Kahit may kalumaan na ay aktibo pa rin naman. Maganda raw itong gamitin sa mga aswang dahil ang bala nitong nasa kanya raw ay gawa sa mga tanso. Kaya nga lang, mabagal lang kung sa putukan. Pero pag tumama naman daw ito sa katawan ng target, tiyak na para ka daw lang naman tinamaan ng kidlat. Gamitin ko raw yun dahil ang mga kalaban ko raw ay ang mga inaanak ni Satanas. Sunod niyang dinampot ang isang katana. Mga 1 metro ang haba nito. Kulay itim na hawakan at lagayan. Nang bunutin niya ito sa lagayan ay nasilaw ako dahil sa sobrang kinang nito. Ang sabi niya, pagmamay-ari raw yun ng isang batikang samurai sa Japan at hindi na mabilang ang katawang nahiwa nito. Noong unang panahon pa ito ginamit sa isang digmaan. Mainam daw itong gamitin sa mga kalaban ko dahil may gintong disenyo ito na paguhit sa dulong talim hanggang sa hawakan. Tiyak na masusunog ang mga inaanak ni Satanas sa oras na tamaan sila noon. Maraming salamat po, Don Raimundo. Makakatulong ito sa akin. Gamitin mo yan at mag-ingat ka sa lahat ng iyong laban. Nagpagaling pa ako ng ilang araw sa mansyon. At noong kaya ko na, nagpaalam na ako sa matanda. Ang sabi pa niya'y hindi raw siya magsasawang tumulong sa akin. Muli kaming naglakbay ni Julio sa mga baryo-baryo at mga kabayanan. Samot-saring mga problema tungkol sa mga kulam, barang, engkanto at maging aswang ang dinadaing ng iilang mga baryong nadadaanan namin. Bagamat nasusolusyonan ko naman ang problema nila, pero hindi talaga maiwasang laitin at mahusgahan ako dahil sa kapansanan kong taglay. Mayroon pang minsan na napagkamalan akong isang aswang at pagtulungang itaboy sa baryo nila. Masakit yun sa akin, Karine. Kung yun ang tingin nila sa akin, ipinipikit ko na lang ang mga mata ko
at saka tinatanggap ang mga maanghang at mapapait nilang salita. Pero hindi naman sa lahat ng baryong nadadaanan ko ay ganoon, dahil nang minsan magpahinga ako sa isang baryo ay may nakakilala sa akin. Isa daw akong bayani. Ako daw ba yung pilay na albularyo na pumuslang sa maraming aswang sa kabilang baryo? Sa sobrang tuwa ay nag-alay sila sa akin ng mga gulay, prutas at iba pang mga pagkain. Labis naman akong nagpapasalamat. Hindi ko akalain na matunog pala ang pangalan ko sa kanilang lugar. Ipagpatuloy ko lang daw ang adhikain ko at sumusuporta sila. Sa kabila ng pagkabigo kong mapatay si Carlos na pinuno ng mga aswang, ay nagagalak pa rin ang iba sa akin. Isang bagay para magpatuloy pa ako. Huwag po kayong mag-alala. Hanggat buhay ako, gagawin ko ang lahat para maprotektahan ko ang mga taong katulad ninyo. Sa paglalakbay namin ni Julio, inabot kami ng gabi sa daan. Maganda ang lugar dahil pinapaikutan ito ng malalawak na palayan. Patunog na ako nang makakita ako ng dalawang malaking kulay itim na aso. Nakapakit na sila sa kalsada habang marahang lumalapit sa akin. Sa puntong yon, alam ko na hindi sila ordinaryong mga aso lamang. Matalim na nakatitig ang kanilang kulay pulang mga mata sa akin. Maging si Julio ay hindi rin mapakali sa dalawang aso. Kumukulo na rin ang langis ko sa maliit na garapon. Kaya sigurado akong mga aswang sila. Sa mga oras na yon, nakapaghanda na rin naman ako. Gusto ko rin namang subukan ang katana na ipinahiram sa akin ng matandang don kung gaano ito katalas. Sige, lumapit kayo nang mahati ko yung mga katawan ninyo. Nang ilang agwat na lang ang layo nila sa akin, ay sabay silang tumalon upang salakayin ako. Pero sa talas ng hawak kong katana, ay nahati sa tigdalawa ang kanilang katawan, kasabay ng pagliyab ng kanilang mga katawan na patunay na sila nga ay mga aswang. Abat, sobrang talas nga nitong katana. Nasunog pa ang mga katawan nila. Siguro ay dahil sa ginto. Bumilib ako sa kakayahan ng katana. Kahit walang kalakip na ritual, ay nakaya nitong sunugin ang mga aswang. Marahil siguro ay sa gintong nakaguhit dito. Mabisa kasing panlaban sa mga aswang ang mga ginto, kaya siguro nasunog din sila. Dahil akala ko'y napuksa ko na ang dalawang aswang na yon, ay maayos na ang gabi ko. Pero nagulat akong magsikuluskusan ang mga palayan. Batid ko na isa yung grupo ng mga aswang, kaya mabilis kong binunot ang baril sa aking tagiliran. At agad na pinaputukan ang mga yon. Dama ko ang bawat tama ng baril ko sa kanila, kaya umuusok na lang bigla ang bahagi ng palayan kung saan may aswang na natatamaan. Pero kahit ganoon ang mga nangyayari, ay tila hindi sila nauubos. At noong maglagay ako ng bala sa baril, ay ganoon din naman ang pagsugod nila sa akin. Halos sabay-sabay silang sumusugod, kung kaya't ang katana na ang ginamit ko. Sige, lumapit kayong lahat. Sugod! Nagsiputulan ang mga katawan nila sa oras na matamaan ng katana kong hawak. Nagiging abo naman matapos na masunog. Akalain mo'y mga trosong natutumba sa lupa na nahati ang mga katawan. Alulong at ungol ay hindi nila nagagawa sa oras na hatawin ko na sila ng katana. Nang kaunti na lang ay nagulat akong biglang lumabas si Carlos sa palayan. Kumusta, bata? Hinanap talaga kita para patayin. Magbabayaran kita sa ginawa mo sa akin. Hindi ko akalain na makikita kita sa baryong ito, Carlos. Di mo na ako matatakasan ngayong gabi, bata. Magbabayad ka sa mga pinsala mo sa mga alagad ko. Simula nung una pa tayong magkaharap, ay nakahanda na ako. Lalong-lalo na ngayon, Carlos. Sinuwerte ka lang dahil nakaligtas ka at nakatakas ka noong gabing yun. Dahil kung hindi, isa ka na rin sa mga albularyong napatay ko. Hayaan mo ngayong gabi. Wala nang magaganap na pagtakas. Isa na lang sa ating dalawa ang mabubuhay. Mayabang ka pa rin, bata. Palakas pa rin ang tiwala mo sa iyong sarili kahit isa kang pilantod. Tignan mo sa paligid mo.
Pinapaligiran ka ng maraming alagad ko. Hindi ka ba natatakot? Huwag ka na maraming satsat pa. Sumugod ka na lang, Carlos. Alangan namang ako pa'y susugod sa'yo. Alam mo namang pilay ako, di ba? Sira ulo tong aswang na to ah. Kung ganon, tanggapin mo ang kamatayan mo, bata! Bumulusok siyang pasugod sa akin. Noong itutok ko ang baril sa kanya at handa na sanang iputok, ay biglang tumalisik ito sa kamay ko. Sa sobrang bilis ng pagsugod niya ay natumba ako. Nagmadali akong tumayo upang damputin ang baril, ngunit sinipa niya yon. Nakangisi siyang lumapit sa akin. Dinampot niya ako sa leeg at saka inangat. Ramdam ko ang mga matatalas niyang mga kuko na bumabaon sa leeg ko. Hindi ko magawang makalaban dahil sa kamay niyang sumasakal sa akin. Ano ngayon ang pakiramdam mo na kahit kurot ay hindi mo magawa sa akin? Sana kung nanahimik ka na lang at hindi na nagpakita sa akin, nasa mabuti ka sanang kalagayan. Malapit nang dumilim ang paningin ko noon nang biglang makarinig ako ng mga putok. Kahit mukhang mawawalan na ng hininga, ay naaninag ko si Julio na tumatakbo pasugod kay Carlos. Mabilis niyang sinipa ang aswang na may hawak sa leeg ko, dahilan para mabitawan niya ako. Sunod-sunod pa rin ang mga putok na naririnig ko. Saka ko lang nalaman kung sino ang dumating para tulungan ako na magsalita ang isa sa kanila. Bangon, Loloy! Bumangon ka! Don Raimundo? Tama ako nga, iho. Kaya tumayo ka riyan. Nabuhayan ako ng loob nang makita ko si Don Raimundo habang nakasakay sa kanyang kabayo. Kasama pa niya ang iilang mga tauhan na sakay rin sa kani-kanilang kabayo. Pinagbabaril ang mga aswang na nakapaligid sa akin. Sinikap ko namang tumayo upang kunin ng katana. Pagkakataon ko yun habang hindi pa nakakatayo ang aswang mula sa pagkakasipa ni Julio sa kanya. Nang malapit ko na yung makuha, ay naramdaman ko naman ang pagtayo ni Carlos. Sino kayo para sumali sa labanang ito? Magbabayad kayong sumali pa kayo! Huwag ka na maraming satsat. Harapin mo na lang ang kamatayan mo, Carlos. Kung ganon, ito pala ang inaanak ni Satanas. Mag-ingat kayo mga kasama. Mukhang mabangis ang isang yan. Sa dumi ng mga ngipin nila ay mamamatay ka sa bakterya, hindi sa pagkaaswang nila. Gusto ninyo ng tigman? Sige, ibibigay ko. Sugurin sila! Mabilis namang nagsikilos ang mga aswang at sumugod. Animoy mga malalaking tipaklong na nagsisilundagan. Pero sa lakas ng armas ng mga tauhan ni Don Raimundo ay hindi man lang sila makalapit. Kung makakaligtas man sila sa mga baril, pero sa punyal at espada ay mamamatay sila. Nagsibagsakan ito sa palayan at kalsada na akala mo ay tuyong dahon galing sa malaking puno. Ano na, Carlos? Nagulat ka na ba sa nangyari? Ikaw na ang susunod! Mababakas ko sa mukha ng aswang ang matinding pagkadismaya sa nangyari sa kanyang mga alagad. Nandoon din ang takot at kaba na nararamdaman. Desperado na siyang mapatay ako, kaya ibinuhos niya ang buong lakas sa huling tira niya. Lumaki ng bahagya ang katawan nito at saka lalong humaba ang mga kuko. Naging mabagsik na halimaw na kahit 10 kalabaw ay kaya niyang patumbahin. Mabilis na bumubulusok itong pasugod sa akin. Sa mga oras na yon, nakahanda na ako. Nakahanda na ang baril na dinampot ko kanina. Ang katana na siyang tatapos sa kanya ay hawak ko na rin. Hinintay ko ang paglapit niya sa akin. Nabasa ko na rin ang bawat galaw niya. Hindi na ako nahirapan kung saan siya manggagaling upang patamaan ako. Kinalabit ko ang gatilyo ng baril at inubos ang bala sa kanya. Todo iwas naman siya habang umiikot sa akin at naghahanap ng pagkakataon na sakmalin ako. Napapangisi siya dahil hindi ko siya natatamaan. Pero ang hindi niya alam ay ayos lang na hindi siya matamaan ng bala ko. Dahil ginawa ko lang yon para masira ang depensa niya. Dahil ang katanang kumikinang ang tatapos sa buhay niya. At noong bigyan ko siya ng pagkakataon na masugod ako, ay doon ko na isinagawa ang aking plano. Kitang-kita ko kung saan niya ako atakihin,
Mabilis kong isinaksak ang katana sa likurang bahagi ko. Ramdam ko ang pagtusok nito sa katawan ni Carlos. Lumabas ang dugo sa bibig nito at marahang nawalan ng hininga. Oy, Carlos! Magmano ka sa ninong mong si Satanas! Natapos ang labanang yon na matagumpay sa tulong ni Don Raimundo at mga tauhan niya at siyempre ang kabayo kong si Julio. Bumalik ako sa baryo ni Gwen at Mang Hector. Dala ko ang ulo ni Carlos, patunay na wala silang dapat ikabahala pa. Dahil wala ng Carlos ang gugulo sa kanilang baryo pati sa ibang lugar. Hindi hadlang ang kapansanan para makatulong sa kapwa at yon ang malaking aral na ibibigay ko sa mga tagapakinig. Hanggang dito na lang po muna ang kwento ko, Karine at Sir Froy. Maraming salamat po. Wakas.